Mga ka-Clover, ang pagkakaroon ng alagang pusa ay nagbibigay saya at aliw sa maraming tahanan. Subalit may mga pagkakataong ang pusa ay biglang umiihi o dumudumi sa loob ng inyong kwarto, lalo na sa kama o sa sahig, nalabag sa kanilang natural na gawi. Ang ganitong pag-uugali ay hindi lamang nagdudulot ng abala at hindi ka nais-nais na amoy, kundi maaari ring magpahiwatig ng mas malalim na sanhi. Maaring ito ay bunga ng pisikal na kondisyon, emosyonal na stress o pagbabago sa kapaligiran. Sa ilang kultura, gaya ng Feng Shui, binibigyang pansin din ang simbolismo at enerhiya na kaakibat ng ganitong kilos ng alaga. Sa paksang ito, susuriin natin ang mga posibleng dahilan at kahulugan ng pag-ihi at pagdumi ng pusa sa loob ng kwarto, pati na rin ang mga hakbang upang ito ay maiwasan o masolusyonan. Ang pag-ihi at pagtae ng pusa sa kama o sa loob ng kwarto ay maaaring magkaroon ng ilang kahulugan o simbolismo. Depende kung titingnan ito sa praktikal o siyentipikong pananaw. Stress o anxiety. Maaaring ang pusa ay nakararanas ng stress, pagbabago sa kapaligiran o may nararamdamang takot, teritoryo o pagpapakita ng dominance. Minsan, umiihi ang pusa sa mga lugar na may amoy ng tao, tulad ng kama, bilang pagmarka ng teritoryo. Karamdaman. Ang biglang pagbabago sa pag-ihi, pagtae ay maaaring sinyalis ng sakit gaya ng UTI or gastrointestinal issues o pagtanda. Problema sa litter box, marumi, mali ang lokasyon o hindi gusto ng pusa ang uri ng litter box. Simbolikong o espiritual na pananaw. Babala o mensahe. Sinasabing ang kakaibang kilos ng hayop tulad ng pagdumi sa kama ay maaaring simbolo ng babala o senyas na may enerhiyang hindi ka nais-nais sa tahanan. Negatibong enerhiya. Sa ilang kultura o paniniwala, maaaring tanda ito ng negatibong enerhiya, inggit o panibagong elemento na hindi tanggap ng alaga. Kakulangan sa atensyon. Ang pagdumi sa personal na lugar ng amo ay maaaring simbolikong sigaw ng pansin o emosyonal na koneksyon na naghahanap ng pag-aalaga. Kung paulit-ulit ito, mainam na ipa-check up sa veterinaryo ang pusa. Tingnan ang mga pagbabago sa bahay at siguraduhing maayos ang hygiene at routine ng alaga. Mga ka-Clover, sa Feng Shui, ang pag-ihi o pagtae ng pusa sa kama ay hindi itinuturing na swerte. Sa katunayan, karaniwan itong ikinukonekta sa malas o negatibong enerhiya. Narito ang ilang paliwanag batay sa paniniwala ng Feng Shui. Enerhiya ng kama or bed energy. Ang kama ay isang very personal and sacred space sa Feng Shui. Ito ay konektado sa ating kalusugan, relasyon at mental na estado. Kapag ang pusa ay nag-ihi o nagdumi sa kama, sinasabing nagkakaroon ng imbalance, contamination ng chi or energy sa personal na espasyong ito. Number 2, simbolo ng emotional disturbance. Ang mga hayop ay sensitibo sa enerhiya ng paligid. Kapag sila ay naglalabas ng dumi sa lugar na hindi karaniwan, maaaring sumasailalim ito sa kahulugan ng enerhiya sa tahanan, tulad ng stress, alitan o tensyon sa pamilya o relasyon. Number 3, babala ng disharmony. Sa ilang interpretasyon, ito ay babala ng disharmony o paparating na problema, lalo kung paulit-ulit ito. Pwedeng sa relasyon, kalusugan o pera. Ano ang dapat gawin ayon sa Feng Shui? Linisin agad at buhusan ang lugar.
gumamit ng natural cleansing agents tulad ng suka o baking soda o asin para alisin ang masamang chi. Gamitin ng incense o palo santo para i-clear ang energy. I-review ang layout ng silid at kama. May mga clutter o maling posisyon na nagdudulot ng stagnant energy. Pansinin ang pusa. Baka sila ang tumatanggap ng stress o negative energy sa bahay. Yes po mga ka-clover, hindi yung puro pampaswerte na lamang ang inaabangan nyo sa ating mga alagang pusa. Iwasang pagalitan ng matindi ang alaga. Sa halip, obserbahan kung may kakaibang kilos ito na maring may deeper meaning. Sa espiritual na anggulo, ito ay batay sa mga paniniwala sa enerhiya, intuitibong koneksyon at mga pamahiin. Babala o mensahe. Ang mga hayop, lalo na ang pusa, ay itinuturing na sensitibo sa espiritual na enerhiya. Ang kakaibang kilos nila ay maaaring mensahe o babala. Pag-observe ng negatibong enerhiya. Ang pusa ay isinasabing sumisipsip o humaharang sa masamang enerhiya. Kaya't ang pagdumi sa isang lugar ay maaaring indikasyon ng lugar na may mabigat o negatibong vibes. Paghahanap ng koneksyon. Kapag sa kama o malapit sa may-ari nangyari ito, maaaring pagpapakita ito ng emotional distress o pagkakahiwalay ng koneksyon sa amo. Ang pangalawang katanungan tungkol sa mga pusa ay bakit madalas silang gising sa madaling araw? Ang pagiging aktibo ng pusa sa gabi ay may siyentipikong paliwanag at kung titingnan sa espiritual o simbolikong pananaw, may malalim din itong kahulugan. Narito ang dalawang anggulo. Number 1, siyentipikong paliwanag. Ang mga pusa ay crepuscular. Ibig sabihin, natural silang pinakaaktibo sa madaling araw at dapit hapon. Bakit sila gising sa gabi? Instinct bilang mga ngaso. Sa kalikasan, ito ang oras kung kailan maraming maliliit na hayop, gaya ng daga o ibon, ang lumalabas. Boredom o hindi sapat na aktibidad sa araw. Kung hindi sila aktibo sa araw, nagkakaroon sila ng sobrang enerhiya sa gabi. Paghahanap ng atensyon. Kung sanay silang binibigyang pansin sa gabi, maaaring naging habit na ito. Number 2, espiritual at simbolikong kahulugan. Sa espiritual na pananaw, mga bantay ng enerhiya. Sa ilang kultura, ang mga pusa ay tinuturing na espiritual na tagapagbantay. Kapag sila ay gising sa gabi, maaaring nararamdaman nila ang mga enerhiya na hindi natin namamalayan. Protektor laban sa negatibong enerhiya. Sinasabing kaya nilang harangin o tabuyin ang mga hindi kanais-nais na espiritual na presensya sa gabi. Pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa mundo ng espiritu. Dahil sa kanilang tahimik, alerto at misteryosong kilos, ang mga pusa ay sinasabing nakakaramdam ng mga bagay na lampas sa ating pisikal na mundo. Simbolismo, katalinuhan at intuition. Ang pagiging gising sa dilim ay sumisimbolo sa kakayahang makita ang katotohanan kahit sa gitna ng kalituhan o kadiliman. Pagbabantay. Ang pusa sa gabi ay maaaring simbolo ng isang tagamasid o gabay. Isang paalala na laging may nakatingin o nagbabantay sa iyo. Pagkilala sa nakatagong emosyon. Maaaring sumasailalim ito sa mga damdaming hindi mo napapansin sa araw, pero lumilitaw sa katahimikan ng gabi. Ang pagiging gising ng pusa sa gabi ay natural ayon sa kanilang biological makeup. Ngunit sa espiritual o simbolikong pananaw, ito ay maaaring senyales ng pagiging sensitibo nila sa enerhiya at bantay ng kalinisan ng espasyo. Sa huli,
Ang ating alagang pusa ay hindi basta-basta masamang hayop. Madalas may dahilan sa likod ng kanilang hindi kanais-nais na gawi. Maaaring ito'y dulot ng stress, kalusugan o pagbabago sa kanilang kapaligiran. Kaya imbis na galit, unawain natin sila, gamutin kung may sakit, at sanayin ng may tiyaga. Dahil ang pag-aalaga ay hindi lang basta pakain at pahaplos, kundi pag-unawa sa bawat buntong hininga at buntot na nakayuko. At ang kanilang pagiging gising sa madaling araw, likas sa kanila ang maging aktibo sa mga oras na tahimik ang mundo. Isa silang mga nilalang ng dapit hapon at bukang liwayway na habang tayo'y mahimbing. Sila na may nagmamasid, naglalakad at minsan naghahanap ng kalderetang hindi itinabi. Sa susunod na marinig mong may mga kumakaluskos habang madilim pa, tandaan mo, hindi multo iyon, baka pusa lang na sinusundan ang tawag ng kanyang likas na orasan.